Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 5, talata 1 hanggang 4. Mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung kinakailangang tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit ayaw niyang magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggagaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malaman niya ito, siya'y nagkakasala at dapat panagutin. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Levitico chapter 5, verse 5 to 8. Kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. At upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapate. Ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog sa susunugin. Dadalhin niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng leeg, ngunit hindi puputulin ang ulo. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 5 kabanata ng Levitico, versikulo 9 hanggang 12. Iwiwisik niya sa tabi ng dambana ang dugo at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog pangkasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati, magdadala na lamang siya ng 3.5 litro ng mabuting uri ng harina. Hindi niya ito bubusan ng langis ni hahaluan ng kamanyang pagkat ito'y handog ng pangkasalanan. Dadalhin niya sa saserdote ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa dambana bilang tanda na iyon ay handog ni Yahweh. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitico, Kabanata 5, versikulo 13 hanggang 16. Ganito ang gagawin ng pari bilang pantubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkaing butil, ang matitira ay para sa pari. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, kung ang sino may makalimot magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, mag-aalay siya ng handog na pambayad sa kasalanan. Maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sangtuaryo. Babayaran niya ang halagang di niya na ibigay at magdaragdag pa siya ng 5 bahagi nito at ito'y ibibigay sa pari. Ang tupa'y dadalhin sa pari upang ialay bilang handog sa pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Ito ay salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus, chapter 5, verse 17 to 19. At kung ang sinuman ay magkasala at gumawa ng anuman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. At siya'y magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa bagay na pinagkamalian niya na di sinasadya at hindi niya nalalaman at siya patatawarin. Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala, tunay ngang siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon.
This is the word of God.